Hi Aries, weekly gabay, tarot scope po tayo. Huling linggo ng Hulyo, this is from July 28 to August 3, 2025. Pasok na sa banga, unang linggo. Ayan, huling linggo at unang linggo, parang gano'n, no? Pumasok na ang Agosto. Napakabilis ng panahon, pero tingnan natin, anong kailangan marinig ng isang Aries this week? Gabay para sa inyo, message. We'll be straightforward po. Weekly lang naman tayo. Guidance para sa isang Aries na pwedeng makapakinig nito. I guess okay na to. Aries Temperance card. This one is in reverse. The Hangman. 8 of Swords. 10 of Wands. Okay, so parang dyan pa lang, patience. Patience and patience. Pinapahaba ang alin. Habaan niyo daw ang inyong mga pasensya, guys. Meron kayong, especially kung ngayon pa lang, meron kayong hinihintay, and in a way, parang natatagalan, hindi gano'n nagiging maganda yung flow. Maaaring ito ay may connected sa pera, konektado sa pera, sa travel, documents, papers, gano'n, ang aking nakikita dito. At may pagkainip. But take it easy, the Hangman ay narito. It's okay to pause. May dahilan, okay, kung bakit minsan ng mga bagay ay parang natatagalan for some of you. Actually, ano to? May purpose. Stay positive, guys. Minsan nag-overthink ang mga sitwasyon. May ilang negativity, negative thoughts na wala tayong higit na kalaban, kundi ang ating isipan. Release nyo yan, okay, yung ilang nakakapagpabigat sa inyo. And I will be honest, meron ako nakikita sa kabagalan na yan, hindi mo pa man yan mapuna, ay merong nakasilay or nakatingin na sa'yo at natahimik lang marahil at pinagmamasdan ng iyong kakayanan, yung patience mo, okay? Or kung paano mo pinanghawakan yung stress or yung pressure sa trabaho man o sa relasyon, meron at merong nai-impress sa inyong kakayanan, Aries. Mula dito sa ilang sakripisyo, parang may nagsasakripisyo rin. O yung mga puso nyo na mapagbigay, mapag-unawa. Wow, ang tamis, pero ito po yun. Okay? Parang umangat ngayong linggo, marahil kusa, yung sense of responsibility na kailangan meron kang maibigay, matugunan, matapos, meron kayong matanggap na something na hindi yun imposible. Maybe tayo po ay weekly mababagalan or matatagalan lang ang ilang bagay. Pero hindi ibig sabihin ay hindi na parating ito. Okay, you have to stay positive this week and more patience. Ito yung mangat na guidance para sa inyo ngayong linggo, Aries. Hi Taurus, weekly gabay, tarot scope po tayo. Huling linggo ng Hulyo, pasok na sa banga, guys. Ang Agosto, napakabilis ng panahon. This is from July 28 to August 3. Ayan, nakatingin pa sa kalendaryo si Moonchild. Ano kailangan yung marinig? This week, mensaheng gabay lamang po, Taurus. Guidance for you, message. Taurus, mensaheng gabay ngayong linggo para sa mga Taurus na pwedeng makapakinig nito. Add tayo ng ilang messages. Ayan. Tingnan lang natin. Try natin maging straightforward. The Ace of Swords, Page of Swords, Queen of Wands, Nine of Cups, Queen of Pentacles. Add pa tayo. Temperance, Judgment. Paano nakita kay Judgment? Temperance card, bumagsak ulit. Kunin na natin. Ano ito isa? 7 of Swords, reverse. So, yung strategy nyo, strategy and yung patience pa rin to, guys. As a Taurus, kaya marahil, o mga tinta, kung nakapakinig kayo sa mga Aries, kaya lang naka-reverse sa kanila. But this time, but regardless, yung temper, as a Taurus, kalmahan. Right now, si Mercury, astrologically, is currently in retrograde. So, mailang minsan, nakakaramdaman ng kabagalan, ay yung sinasabi ko, na konektado sa komunikasyon, sa teknolohiya, sa travel, or sa ilang hinihintay nyo, money ba yan? Umaangat din po dito.
So, kalma. Merong dahilan kung bakit parang natatagalan ng ilang bagay. Okay? Huwag mainip, huwag magmadali. Yun lang naman yung tendency dito sa akin nakikita. Kapag nainip tayo, meron tayong nagagawang minsan di maiwasan, nagiging aggressive or reckless yung approach natin sa action or decision man yan. Okay? Pero kalma. Kita mo the 9 of Cups. Yung pagkasapat. Kung ano yung ngayon pagkasapat at pagtanggap ngayong linggo, hindi kayo mawawalan. Basta't patuloy na papaangatin yung diskarte. Okay, yung kakayanan nyo, na minsan parang feeling nyo ang labo ng mga situation, hindi yan magiging malabo kung yung pananaw nyo, okay, yung perception nyo, yung pagtingin nyo sa isang situation ay malinaw naman, klaro sa inyo kung ano yung nais nyong patunguhan or matutunan, mapuntahan. Hindi imposible. Kaano man minsan nagkakaroon po ng kabagalan. Patience pa rin guys. Sa Taurus minsan may chances na nagiging mainipin. Okay? Pero may purpose kung bakit ganun. Ha? Andito pa rin yung financial. Pagiging independent nyo sa kung anong meron kayo. Andito yung magandang potential kasi nga madiskarte kayo. May ilang priorities kayo. Nakaakibat nung pera ay yung sabi ko nga pananaw, yung values nyo, kung paano nyo pinanghahawakan or paniniwala nyo sa part na yan. Alam ko may hugot, pero I feel dito may new beginnings, new opportunity. Hindi man ngayong linggo, tayo po ay weekly, yan ay parating para sa mas comfort, ikatatatag ng inyong buhay. Patuloy na pangatin ngayong linggo yung tiwala, yung diskarte, yung inyong kakayanan dahil meron kayo niyan. Balance is the key guys. Na hindi madali kasi hindi naman tayo perfect pero mas meron kayong lakas dito. Basta't ang mahalaga ay yung ngayon, wag kayong ma-pressure or ma-overwhelm sa pwedeng kakaharapin nyo pa. I'm getting a message na ganun parang feeling nyo wala na for some of you or hindi na okay yung ginagalaw ng pera or ng relasyon. Kalma. Ang mahalaga ay yung ngayon. Samahan ng dasal, merong purpose, dito yung pagiging independent nyo, financially or sa relationship man, kayang-kaya nyong tumayo sa inyong sariling mga paa. Ito yung umaangat, tamang diskarte para sa inyo ngayong linggo, Taurus. Hi Gemini, weekly gabay, tarot scope po tayo. Huling linggo ng Hulyo, July 28 to August 3, 2025. Pasok na ang Agosto. Kuha tayo ng ilang gabay para sa inyo. Gemini, message for you this week. Gabay po para sa maring makapakinig nito na Gemini. Anong kailangan marinig ng isang Gemini? Message. Queen of Swords. As a Gemini sign yan. 10 of Pentacles. Advice natin para sa mga Gemini. Energy chart tayo. So, pwedeng makapakinig nito. The Magician. This is a sign of Gemini. Gusto niyo yan, umaangat ang enerhiya niyo. Knight of Swords. Queen and Knight of Swords. The 10 of Swords. Ay pa tayo. Anong kailangan marinig pa? 9 and 10 of Swords. Okay, meron pa pala. Queen of Wands. So, may ilang worry, may ilang iniisip kayo na normal. Lahat tayo meron talagang pinagdadaan at one point sa ating buhay. Pero parang meron kayong mga hugot dito. I'm getting a message dito na parang meron kayong gusto kompletuhin, ayusin, kumpunihin, pagandahin. Parang, ano to? Tayo pa ay general reading ha. Just only take what resonate. Kahit pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba po ang bawat isa. Could be physically, mentally, emotionally, or even financially. 10-10 ang rating. Parang you're out with the old and in with the new na. Gusto niyo ng mga bago? Gusto niyo ba yun? Again, physically, mentally, umaangat yung kayo. Yung pagiging magical nyo, yung pagiging kompleto nyo, or meron kayong gusto ma-improve, ma-develop sa inyong mga sarili, or you may be ready for something new sa inyong buhay. Si Venus,
kung aking i-apply ha, still, Venus, the planet of love, beauty, attraction, still currently nasa inyong mga sign, Gemini. So, halimbawa, kung ito yung may patungkol po sa inyong mga physical na aspeto, meron bang mag-change ng look? Fresh look, para refreshing. Hindi. Something new para sa inyong sarili. Deserve nyo yan. Magpaganda, magpaspa, or pagdating sa inyong mga sinusuot, sa inyong mga physical na aura. Venus po kasi is the planet of beauty, or kusa talaga umaangat ang enerhiya, yung inyong aura. Higit kayo nagiging maganda, makisig, charming, alam ko ang tamis, pero andito yon. Pero hindi sa lahat, hindi para sa lahat. Kasi ang ilan ay meron ako nakikita ang pag-aalala or pinagdadaanan. Kaya marahil umangat to ay tulungan ng sarili, of course, kung saan kayo higit na mas makakapagpahinga. Paano nyo mapapaangat yung positivity over negativity? Siyempre naman, i-divert nyo. Alam ko madaling sabihin yon pero mahirap gawin. Unti-unti, i-divert or i-shift nyo yung mindset nyo, yung attitude nyo sa mas magaganda. Yes guys, deserve nyo yan. Yung merong magical, yung may pagkakompleto patungo sa mga purpose, tunay na purpose nyo. Or gusto nyo talagang kompletuhin sa inyong buhay. Hindi yan malabo. Okay, paangatin yung enerhiya na kayo ay mahalaga. Why I'm getting a message na ganun? Kasi po, ang ilan ay napag-aalala. Mahalaga kayo guys. Ito yung umaangat na guidance, advice, message na marahil ay kailangan yung marinig this week, Gemini. Hi Cancer, weekly gabay tarot scope po tayo from July 28 to August 3, 2025. Huling linggo ng Hulyo, anong kailangan yung marinig ngayon, Cancer? Guidance para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po para sa mga Cancer na pwedeng makapakinig nito. Message. Cancer, guidance, advice para sa Cancer this week. Add pa tayo. Message. Okay. Hey. Sandali. Bilang isang Cancer din si Moonchild, minsan na napapaano rin ako nagugulat ako sa message. Aces ang bumabagsak. New beginnings, new opportunity, renewal, kasi meron akong renewal, reconnection, reunion, or may magre-revisit sa inyo. Since Mercury is in retrograde, meron talagang tendency na pwedeng merong magbalik, guys. Ito yung attachment niyo from the past. Or any connection from the past. Could be an ex-lover, ex-friendship, or relatives from the past. Family, dito na rin yun. Pasok natin lahat dyan. Tayo po ay general reading. Pero umangat si Knight of Cups. Okay, meron ba kayo naiisip, Cancer? From the past? Para sa ilan lang naman sa inyo. At parang merong ano to. Merong umangat parang fresh starts. Gusto ng fresh starts or it could be someone new, yes. Tayo po ay general kasi Aces, new beginnings, or sabi ko nga may bago ulit. Mula sa ilang pagbabago nang naganap sa connection nyo. So more on relationship, parang nagiging ready, positive, yung energy, andito yung inspiration or inspired action. Merong magbibigay enerhiya, magpaparamdam, multo ba ito? Hindi. Especially, why not? Yung mga nag-goes o nang-goes, reversal tayo, ha? The one, yung parang thought God, the one that got away. At ngayon, babalik. Kahit over the net, 6 and 6 yung energy, at gustong mapaangat yung connection, yung attachment, yung pagiging healthy, in balance ulit ng connection. Hindi man agad-agad ay may lalim or may hugot. Kasi nga, parang along with their other cards, something new or someone new sa connection ng umaangat. So, take it easy, kalmahan ang meron ako nakikitang spark. Spark, naku, maulan ngayon ha, baka makuryente. Hindi, pero magical. May kilig, andito yung inspiration, or maybe a message sa buhay, life in general, Cancer, lalo kung medyo parang
Career, money, hindi nagiging okay lately at masyadong nagiging seryoso tayo. Yes, as a Cancer myself, deserve nyo yung pagkahalma, yung pagiging masaya. Or pangatin nyo yung kung sino kayo nung nagsisimula sa una bilang isang bata. Yes po, ito yung kayo, yung younger you. Okay? Na parang walang problema. Kasi dito, para sa ilan tayo naman po ay general reading. Maybe ito yung pagkakataon. The Six of Wands is in reverse. Parang fall from grace. Parang may pagkabagsak, bumagsak. Ang enerhiya, ang ilang sitwasyon, emosyon, kaperahan na hindi okay. Kaya naman parang ang paalala ng bala sa inyo, para sa ilan sa inyo, huwag sukuan ang bataan. Hindi. Huwag tayong sumuko. Laban lang daw. Merong dahilan kung bakit parang nagkakaroon tayo ng ilang pagsubok sa buhay, napaka-normal. Pero walang ihahain sa inyong universe na hindi nyo kakayanin. May mga bagong simula para sa inyo. Just look, ito madaling sabihin, pero mahirap gawin. Pero subukan natin. Subukan mo, Cancer, to look on the brighter side of life. Look positive. In the positive, okay? Ayan, focus kayo sa gusto niyo pang ma-reach. Okay, pero ulat huli, hindi niyo kailangan madaliin ha, tutulungan ng sarili. Best week ito to do some reflection, to review your finances or your life relationship. Kung ano yung mga pinagdaanan nyo na from the past, baka kaya umangat yan. Kung ano yung pagkakamali doon, kung ano yung learnings doon, gamitin nyo yan, hindi lang ngayong linggo. Pero sa mga susunod na yugto ng inyong buhay. At dito, mas mapangahawakan nyo na. Mas ma-handle nyo na kung ano mang pwedeng ihain pa ng universe na hindi madali. Paangatin yung bagong simula. O nga, pasok na sa banga, guys. Ang bagong buwan ng Agosto. New month, new beginnings. Ito na naman tayo eh. New goals. Ayan. Mga something new, guys. Hindi huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat. Note to self. Laban tayo ulit, ha? Kapit lang. Para sa pangarap. Ito yung umangat na guidance message para sa inyo this week, Cancer. Hi, Leo! Weekly gabay tarot scope po tayo from July 28 to August 3, 2025. Huling linggo na ng Hulyo. Napakabilis ng panahon. Andito na tayo, Leo season. Happy birthday sa inyo, guys. Kamusta? Saan ba tayo? Charis, tingnan natin, ha? Ano kailangan yung marinig? Leo this week, guidance for you, message. Mensaheng gabay po para sa mga taong pwedeng makapakinig nito. Leo, ayun o, nagtatalunan. Meron na akong nakikita at parang meron na naman tayong nahuhugot na enerhiya. Ayan, tayo ay live na live sa TikTok. Si Miss Eka kasi, Leo, nandito. Meron ako nakikitang message. The Three of Swords. Kita nyo siya. Hindi kailangan laliman, pero parang may lalim sa pusod ni Moonchild. Hindi. Kita nyo may puso, may tatlong espadang nakatusok. Pakita natin sa live. Ayan, Three of Swords. So, napakalawak nito, guys. Miscommunication, misunderstanding, tension sa relationship, or meron ba sa inyong nasa third party, third wheel situation, napakalawak, guys. Or kahit sa simpleng tension na very normal sa anumang sektor ng relasyon. Five of Swords, reverse. Marahil kaya umangat na sila. Ayan. Nagsabay na sila. The Five of Swords. Everything is temporary. Okay? Hindi natatapos ay hindi kagaanan ang... ito tayo weekly lang naman po. Ano, pero may hugot. Hindi natatapos, especially yung mga hindi magaganda. Yung parang naiiwanan kayo ng pag-aalala ang inyong life. Okay? May pag-move forward. May pag-aayos. May solusyon, may resolusyon. Walang forever. Parang ganun. Okay, pero napaka-bitter ni Moonshot. Walang forever. Hindi. Pinapaalalahan ng tumingala kayo. Okay? Alam ko, madaling sabihin. Mahirap gawin, but you have to stay positive. Sa ilang hindi ganon kagaanan. Alam ko, birthday season nyo, may ilang challenges. Yes, I will be honest. But, keep checking on your emotions.
Leo. Mula dito sa ilang challenge na ito, pakiramdaman mo rin yung ikaw. Tapikin mo ang iyong balikat. Kamusta ka? Kita nyo, noong una pa lang, kinamusta ko na kayo. Kamusta ka? Hindi nyo pa man yan makita ngayon. Tayo po ay weekly. I feel with your cards na may something. Hindi sa meron tayong hinihintay na benefits every time. Pero yes, meron kayong meron kayong nagigain dyan, okay? Kahit sa simpleng lessons, learnings learned in life, ganun. May natututunan, may nababaon, nag-grow kayo. Okay? Note to self din kay Moonsal to kasi I have my rising sign in Leo. Pero, we'll see. Tingnan natin. Knight of Swords. The Lovers. This one is in reverse. Guys, para sa ilan na talagang right now may something tension when it comes to love or low-key lang, okay naman kami Moonchild, walang problema. Tayo po ay general reading. Just only take what resonate. Maybe a reminder, since birthday season nyo to, it's okay na minsan maging rin kayo. Hindi maging selfish, ha? Pero sa ilang barahan na aking nakikita, focus muna, huwag niyong pababayaan. Sabi ko, kamusta ka? Tapikin lang yung sarili, balikat, physically, mentally, emotionally, you deserve love. Yung love na maibibigay mo, hindi sa ibang tao, okay? Hindi lang sa kanila, pero sa yung sarili. Yes po, more on self-care and self-love tayo. Okay? Weekly lang tayo, may hugot ang inyong mga ganap. The Tower, this one is in reverse. 10 of Cups, ang ganda. Deserve mo yung happiness, yung fulfillment. Meron bang celebration? Meron bang surprise? Unexpected ganap this week? Para sa ilan sa inyo, bakit mo sinabi, Moonchild? Yes po. You deserve love. Deserve mo, marahil kayo umangat yan. Spend more quality time kasama ang mga taong higit na mahalaga sa'yo. Okay? Deserve mo yung pagmamahal na walang pag-iimbot. Ayan. Yung pagmamahal na kalma. At merong ginhawa. May healing. Okay? If ever mag-apply man yung ilang ganap na ito, deserve nyo yung peace. Especially sa inyong mga puso. Ito yung umangat na guidance, advice para sa inyo this week, Leo. Hi Virgo, weekly gabay, tarot tayo. Andito na tayo, huling linggo ng Hulyo, July 28 to August 3, 2025. Anong kailangan yung marinig ngayon? Guidance advice para sa isang Virgo this week. Try natin maging straightforward. Virgo energy check tayo para sa taong maring makapakinig nito. Message. Anong kailangan marinig? Di pa ako nagtatanong, may umangat na. Virgo, guidance for you. Ano kailangan marinig ng isang Virgo right now? Weekly gabay po. Okay? Paisa-isa. Hindi natin pipigilan. May gusto pang bumagsak. Ayan na yun. Wheel of Fortune. Timing. Timing ang mga situation ngayong week. Walang perfect. Umiikot yan. Wheel. Ups and downs, highs and lows. Pero, why not? Nasa inyo, i-claim natin. Destined ang mga situation ngayon. Nasa inyo ang alas. Wow! Maganda yung aking nakikita dito pa lang. Parang nag-i-evolve, nag-i-improve. Yes, merong ilang changes. Ito guys, pwede nyong kusang maramdaman or nararamdaman nyo ngayon pa lang or pwedeng kusang ihain sa inyo ng universe. May ilang pagbabago ba kayong nararamdaman? Physically, mentally, emotionally, or personal? Pagdating man ito sa personal or professional na sektor. Travel, the 8 of Wands. Or kaakibat nung ilang plano nyo ay ang pagbiyahe. Parang I feel dito meron kayong bubuin or binubuo na ngayon pa lang na desisyon patungo sa ibang direksyon. Meron bang ganon? Maganda po yung flow. Timing is everything this week. Naka-timing ang mga sitwasyon. Pero kung nagdududa pa rin at hindi pa nagiging buo, hindi pa kayo nagiging decisive, dahil press test, this one is in reverse. Just because sinabi ni Moonchild timing eh. Ito na yun. Hindi Of course, this is something na papakiramdaman, pag ninilay-nilayan,
Huwag magmadali, huwag mainip, iangat nyo lahat yung ilang worries nyo. Take it easy, lalo if this is something major or big decisions. Mula dito sa aking na-mention. Okay? Of course, listen to your intuition, guys. 7 of Cups, parang ang dami yung plans. Ang dami pwedeng, kahit sa simpleng pakiramdam, ideya ba ito? Yung ilang wishful thinking nyo, goals nyo, travel goals, career goals, ang dami. Na in a way, sabi ko nga, sa dami, baka overwhelming. So, hindi ito yung magandang pagkakataon. Tayo po ay weekly lang naman, ha? Para mag-iwan kayo ng impulsive action or padalos-dalos kayo, pabigla-bigla kayo sa decisions. So, very important, syempre naman, halimbawa, 7, kung ito ay may kaugnayan sa negosyo or investment, kahit nga sa simpleng enerhiya natin, mahalaga yan. So, take it easy. Okay. As a Virgo naman, hindi ito parang hindi ito magiging mahirap. Kasi very kayo, detailed oriented, alam nyo na to. Hindi kayo magpapabigla-bigla. 2 of Wands. Nag-highlight po ang travel. 7 of Swords reverse. Be clear sa inyong intention. Gamitin nyo ang inyong mga boses sa mas balanse, ha. So, kung anong gusto nyong patunguhan, na kung ano yung nakikita nyo kayo 6 months, a year from now, umangat ang travel, guys. Meron ba? Again, kahit sa plano, umangat dito. Ayan. Mas masaya, mas meaningful. Dito yung parang fulfilling sa feeling kapag ito'y na-achieve nyo. Why not ngayong linggo? Ma-receive ito or mapuntahan nyo na yan. Maging ano pa man yan. Okay. Meron pa ba akong i-add dito? Long term, maganda yung movements. Huwag lang mainip. For some, marahil. May katagalan, sabi ko nga, timing lang. Aayon din ang buhay para sa inyo. For some of you, the tables will turn. Ito na yun, nasa inyo ang alas. Ngayong linggo, ito yung umaangat na guidance, advice, message para sa inyo this week, Virgo. Hi Libra, weekly gabay, Taroscope. Ayan, sinecheck ko kung naririnig nyo kaya ako, guys. Pero, tayo po ay live na live sa TikTok. Ayan. Babalikan ko kayo. Pero, Libra. Huling linggo ng Hulyo, ito na po ang inyong reading. Kung walang tayo ng ilang guidance, advice, will be straightforward hanggat kaya. Anong kailangan nyong marinig? July 28 to August 3, 2025. Guidance for you, message. Libra, anong kailangan nyong marinig ngayong linggo? Mensaheng gabay? Para sa taong maaring makapakinig nito, the 9 of Swords, the Ace of Wands. This week, Libra, mensaheng gabay. Energy check tayo. Anong guidance, advice ang kailangan nyong marinig? Ayot pa tayo. Okay. Nakita natin dito ang pagiging futuristic nyo ngayon. May pagkaseryoso. At the same time, sa pagiging seryoso na ito sa buhay karera especially or pagdating sa inyong mga fire, pagdating sa inyong mga passion or affection sa love, relationship, serious mode, kita nyo, parang focus na focus kayo sa inyong ginagawa or kung saan kayo nag-iwan ng higit na prioridad. Pakita natin sa live. Huwag kayo mag-alala, guys. Mapapanood nyo rin naman ito. Pero, okay. I see dito na ano yung strong work ethic nyo this time or this week. Tayo po ay weekly. For some of you, I'm getting a message kung meron kayong kailangang i-present sa inyong trabaho, sa inyong company. This is the best time to showcase yung inyong mga talent. Ayan. Kung meron kayong, kumbaga halimbawa, project na gustong ihain sa inyong mga boss, why not? Huwag niyo pagdididahan ang inyong mga kakayanan. Okay, or for some of you na naghahanap ng bagong trabaho, ayan, guys, nag-highlight po dito. Pero tayo ay general reading, pwede itong mag-apply. Again, relationship, partnership, business, work, tayo po ay general
messages. So, just only take what resonate. Pangatin yung tiwala. Andito yung pagiging, ito na kayo as an heir. The King of Swords. Yung pagiging matalino, madiskarte, yung confident to try something new or to apply for a new job. Ayan, the Ace of Wands, new beginnings. Stay inspired. Be inspired. Para sa inyong mga gusto pang patunguhan, hindi lang ngayong linggo, pero sa hinaharap. Kita nyo, malayo ang tingin nyo. The Two of Wands. 6 months, a year from now, kung ano yung nilolook forward nyo, panghawakan nyo na yan. As long as focus. Grind kung grind, work kung work. So, ang linggong ito ay maaring higit na maging busy rin and productive. Or kung meron nga kayong mga kahit sa simpleng pagpaplano na gustong gawin, huwag nyong pagdododahan or mag-overthink dito, guys. Okay? Or other messages. Kung etong lahat ng naiwan ko, na-i-apply nyo na eto na nagsikap na kayo. Ayan. Nagsikap na kayo. Maaring itong mga nagawa nyo na, yung hard work, hindi yan mababaliwala, guys. For some of you, this week, claim na natin, for some, maybe, rewarded. Yes po, it could be yung security na nilolook forward nyo, promotion, pag-level up sa possession, recognition, kahit sa simpleng appreciation, napupuna kayo, guys. Okay, umaangat kayo. Reversal yung energy, so pwedeng etong someone na could be your boss, ayan, a client, ang ganda. Huwag niyong pagdududahan ang inyong mga kakayanan. Again, could be connected for some of you na LDR, nasa long distance relationship, unti-unti, okay, yung masyadong pangibabawa nung fear, nung worry, hindi yan makakatulong. Stay inspired, okay, sa inyong buhay pag-ibig. Or stay optimistic. Gaan naman minsan parang hirap magpaka-positibo, maniwala ka na may bukas pa. Wow, may bukas pa. Yes, pasok na sa bangato, bagong buwan ng Agosto. So, tuloy ang laban, tuloy ang pangarap. Okay, focus lang. Eyes on the prize this week para sa inyo, Libra. Hi, Scorpio. Weekly Gabay Tarot Scope po tayo from July 28 to August 3, 2025. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages na marahil ay kailangan yung marinig ngayon. Kita nyo, andito pa yung baraha sa gilid. Tayo po ay live na wala sa aking isip yung ating gagamiting tarot deck. Live na live tayo sa TikTok. So, babalikan ko kayo maya-maya. Guidance para sa mga Scorpio ngayong linggo, huling linggo na tayo ng Hulyo, napakabilis ng ilang pagkakataon at pasok na sa banga ito, bagong buwan ng Agosto. Guidance for you, Scorpio, message for this week, Scorpio. Ay, sandali, kita nyo, excited. Kuha tayo ng ilang guidance. Will be straightforward hanggat kaya. Gabay para sa mga Scorpio ngayong linggo. Guidance. Message. Okay, may gustong sumama. Okay, kukunin ko na lang yung pinaka nasa harapan. Scorpio, the Ace of Wands. Sumasang-ayon ang ingay tayo dahil ay daytime na. 9 and 9 ang umaangat dito. So, ipapasok na natin siya. May travel ba kayo? Kahit sa simpleng pagpaplano, pakiramdam, travel goals, travel plans. Andito yung inspirasyon at the same time, nagiging challenging marahil ang ilang bagay. May ilang pag-iisip. Or nag-worry kayo, meron kayo ilang pinag-iiwanan ng enerhiya na kung saan naiwanan kayo ng pag-alala. So, maybe a reminder to take it easy. Scorpio, don't be too hard sa iyong sarili. Maaring tinetest ngayong linggo or matetest ngayong linggo. Tayo po ay weekly lamang ang inyong mga PC, ang inyong pasensya. So, lawakan ng pag-unawa. Especially at work, family, andito na lahat. Kaya marahil, may ilang isipin talaga. Just only take what resonate. Tayo po ay general reading. This is between work, family, money. So, parang nagja-juggling kayo. Ang dami yung iniisip. Pakita natin sa live, Scorpio.
may ilang imbalances, pero again, ito ay power test, challenge. Walang ihahain sa inyo ang universe na hindi nyo kakayanin. So, pangatin, yung inspirasyon. Alam ko madaling sabihin, mahirap gawin, but stay inspired. Be inspired. Huwag kayong papatalo dito sa pagkalugmok or pagkababa ng enerhiya na okay lang naman. Sabi ko nga, take it easy. Kung kailangan nyo munang mag-pause, mag-recharge, gawin yun sa dami ng isipin na ito. Okay? 10 of Swords, 9 and 10 of Swords. But I see healing, recovery, physically, mentally, emotionally, or even financially. Claim natin. Okay, ngayong linggo, hindi man ngayong linggo, pero papunta kayo doon. Iba-iba tayo ng atake, ha? Iba-iba tayo ng healing process. Sa pagpapahilom, iba-iba kayo ng timing, kahit pare-pareho kayo ng sign. Pagkatiwalaan lang ang proseso, guys. Malalagpasan nyo kung ano man yung pwede nyo pinagdadaanan na malalim talaga with the moon. The moon is here. Okay, why I'm getting a message dito na pagdating sa partnership, commitments nyo, family, relationship man yan, parang may ilang changes po ba? Changes, pagbabago, nagiging challenging, tinitest again ang koneksyong ito. Pero I see new beginnings, positive news, guys. Or merong agreements, commitments na parating. And money-wise, yung financial independence nyo, pagiging independent nandyan, hindi kayo mawawalan. Kasi andito yung productivity at pagiging busy. So, syempre, pakaakibat niyan, especially kung may mga work na kayo, ay yung flow ng pera. Okay, claim natin na meron at merong papasok na maganda. Okay. Ito yung umaangas. Stay positive, guys. Be optimistic. At kung kailangan yung pakiramdaman ng mga sarili, pahinga din, ha? Pag may time. Minsan, hindi na yan napapakiramdaman. Dahil sa dami ito, nakikita ko namin yung alalahanin, isipin. Kasi nga, ayun, sa dami ng isipin na ito, baka yung sarili nyo, pagod na pala. So, tao lang din kayo. Pahinga rin pag may time. Listen, guys. Sa part na yan, kayo makapagsasabi, listen to your body. Recharge din. Okay, recharge din ng energy. Ito yung umangat na guidance message para sa inyo this week, Scorpio. Hi Sagittarius, weekly gabay tarot scope tayo. This is from July 28 to August 3, 2025. Pasok na ang bagong buwan ng Agosto. Huling linggo na tayo, guys. Napakabilis ng panahon. Sagittarius, anong kailangan nyo marinig this week? Message for you. Guidance para sa isang Sagittarius na nakikinig ngayon or maaaring makapakinig nito. Guidance, advice, message po. Okay. Okay, pa isa-isa. Hindi natin pipigilan. Sagittarius, may sumasama sa aking kamay. Tingnan natin. The Lovers. Alam mo, nakagento talaga si The Lovers eh. Pag ganito siya eh. Pero naibaliktad ko lang. But regardless, Sagittarius, lagi kong na-mention with the Lovers, the Strength card, the Sun, the Moon, the Lovers, ayan. Andyan pa rin ang love. Okay, kahit pa nakabaliktad yan. Love is the answer. Love is the key. Wow, ayan. Love, yan yung marahil yung sign. Andyan. Umaangat. Romantically, why not? No matter what your relationship status, dito pa lang pakita natin sa live. Tayo po yung live na live. The Lovers, Sagittarius. Maaring merong ilang ganapan ngayong linggo. Weekly lang naman tayo. Especially right now, astrologically, maipapasok ko dito. Si Venus, the planet of love, is currently nasa inyo pa rin 7th house of relationship. So, single ka pa man, nasa isang relasyon, couples, attached, married, marahil merong something pag-bloom dyan or parang something unique with the 9 of Pentacles, ayan. Namumunga, nag-glow up, dumadaan kayo sa ilang transitions, transformation when it comes to love, especially, or kung hindi yan mag-apply sa inyo, moonshot parang wala naman.
Kung single kayo, maging bukas kayo. May new beginnings ako nakikita. Someone new. Yes po, pero meron ding someone, pwedeng renewal ito. The death card ay umangat. Hindi kailangan katakutan yon. New beginnings. Or merong renewal, rebirth. May magbabalik or nagbabalik na ba sa Sagittarius. Pero kung dito kayo sa isang relasyon, again, magiging malalim pa rin. Ayan, parang meron kayong hugot lalo pa kung nawalan kayo ng pagkakataon or kahit sa simpleng oras nitong mga nakalipas na linggo or buwan, this time, Rahel, it's a message to spend more quality time together. Try something new, something different yung approach niyo para mas mapalalim, mas stimulate yung inyong mga connection. Okay? Again, kung hindi to mag-apply, tayo po ay general reading. 7th house, since na-mention ko na, pwede itong sa relasyon or partnership, matatawag yung partner in life, partner in business, meron bang ganun? Namumunga guys, nag-glow. Yes po, unti-unti, nagbo-bloom. Hindi nababaliwala yung bawat efforts nyo, yung enerhiya nyo, okay, pagdating sa inyong partnership, relationship, or any commitments na may kaugnayan din, why not, sa pera. Okay. Ay, nakikita ko, mapatuloy kayo maging bukas sa ilang possibilities, connect, communicate, may travel ba as a travel sign? So, andito ang 5 of Pentacles. Isang reminder lang na huwag kayong magpapabigla-bigla, padalos-dalos sa inyong action, decision this week. So, I'm getting a message na wala namang madali. It's a process. Lalo pa, Mercury right now is currently in retrograde. Marahil may ilang kabagalan lang pwedeng maramdaman ng ilan sa inyo. So, take it easy, kalmahan. Take everything one day, one step at a time. Huwag magmadali. Enjoy the moment. Parang ganun, the lovers. Kalma. At kayo namumunga at punong-puno ng pagmamahal ang aking nakikita ngayong linggo para sa inyo, Sagittarius. Hi Capricorn, weekly gabay, tarot scope po tayo from July 28 to August 3, 2025, huling linggo ng Hulyo, pasok na sa banga ang bagong buwan ng Agosto. This message is for you. Kuha tayo ng ilang guidance para sa iyo Capricorn ngayong week. Message. Try nating maging straightforward lamang. Guidance para sa mga Capricorn. Ngayong linggo, anong kailangan mong marinig? Okay, may mga bumabagsak na. Guidance. So, isahin natin. The Hierophant, this one is in reverse. Knight of Wands, 9 of Cups, Page of Swords reverse, 8 of Wands reverse, 8 and 5 of Wands reverse. So, meron mang ilang reversal na baraha, guys. Hindi naman ibig sabihin nito ay hindi na agad okay. Okay, timing lang. Kumbaga, yes, maaaring may ilang delays or kabagalan kayong nararamdaman. Ngayon pa lang, meron ba? Travel or anything related work? Connection, communication, bilang kung aking i-apply astrologically, si Mercury, the planet of communication, transportation, technology, na kanina ko pa naman mention, tayo po ay live na live sa ating Blue Up, ayan, ay currently naka-retrograde guys. Kapag ang isang planeta ay naka-retrograde, may ilang kabagalan, may ilang glitch, so wag mainip. If ever mag-apply ito at meron talaga kayong hinihintay, tayo ay general reading ha. Pwede itong isang tao, isang dokumento, papeles, kasi umangat ang travel documents ba ito, or ilang inaasikaso nyo, pera. Kalma. Okay, wag magmadali, wag mainip. Meron ako nakitang solusyon, resolution. Mula dito sa ilang pagtatanong, parang ilan na yung napagtatanong na, or nako-curious na, bakit ang tagal? Baka may pagkainip na sa pagkatiwalaan. Minsan, iba-iba tayo ng hugot dyan, iangat mo lahat ng ilang pangamba mo sa kanya. Samahan ng dasal, ang ilang marahil, ito lang yun. Nadidelay lang po. May pagka-traffic. Okay, other messages, kung hindi to mag-apply para sa inyo, nasa isang relationship, love life, or kahit single, ito na naman tayo. May pagka-low-key lang, yes, pero if ever para sa ilan sa inyo na nagkaroon ng tensyon, na 5 of Wands kasi umangat dito, or even conflict, ayan, na very normal sa anumang pagsasama. Claim natin, i-claim ba natin to, pero I see positivity, may pag-ayos po. Or merong
hindi man ngayong linggo, unti-unti, dumadaan kayo sa proseso ng healing or pagtupad sa inyong mga katuparan sa inyong mga hiling. The Nine of Cups. Yung mga, di ba parang nagja-jump yung mga sinishare ni Moonchild. Malawak kasi guys ang pwedeng iwan ng baraha, ano. At tayo ay general reading, so just only take what resonate, pero may pag-bloom, nagbo-bloom din ang inyong mga buhay, pag-ibig, relasyon. Parang hindi nagiging madali, wala namang perfect relationship, pero sa hinaba-haba ng prosesyon, maramdaman nyo pa rin ng patuloy na kabagalan ngayong linggo, parang sa simbahan ng tuloy ng ilan sa inyo, gusto nyo yun. Or meron talagang ikakasal, meron ba? Baka naman, charot. Baka naman invited ang Moonchild, hindi, pero kung hindi pa rin yun mag-apply, yes, ay dito, na-mention ko na yung healing. This is about your hopes, your dreams, your wishes. If ever tayo po ay general reading at reversal din po yung energy ha. Pwede itong mag-apply sa inyo mismo or sa isang tao sa inyong paligid, pamilya, kapareha, umaangat dito. Meron tayong nakikitang good news. Yes po. May balita, impormasyon, magandang pagkakataon. Kung hindi man sa inyo, again, sa ilang miyembro ng pamilya o ilang taong malapit sa inyong puso, na kung saan, of course, hindi lang sila yung magsasaya, pero pati na rin kayo. Mabibiyayaan din kayo, syempre naman. At dito may kasiyahan tayo nakikita. Ito yung umaangat na guidance advice para sa inyo ngayong linggo, Capricorn. Hi Aquarius! Weekly gabay, tarot scope po tayo from July 28 to August 3, 2025, huling linggo ng buwang ito, ng Hulyo, pasok na sa banga. Ang Agosto guys, napakabilis ng panahon, Aquarius. Sumasabay ang pagiging futuristic nyo as an Aquarius. Tingnan natin ha, ano ba ang parating sa inyo ngayong linggo? Anong gabay para sa taong pwedeng makapakinig nito, Aquarius? Message for you. Guidance po para sa mga taong ito. Mensaheng gabay. Okay. Add pa tayo guys. Aquarius. Aquarius. Ito na tayo. Anong kailangan marinig? Isa-isahin po natin. The Four of Wands, the Fool, both are in reverse. The Death card, hindi po kailangan katakutan o laliman. Pero marahil Three of Cups, dumadaan po kayo sa ilang changes, transitions, transformation. Yes, something will end. Maybe for some of you, to make room for something new. Okay. Or maybe ito pwedeng kusang ihain sa inyo ng universe, yung ilang pagbabago, or kusan yung maramdaman sa inyong mga sarili. Parang, actually, you will be ready. Or maybe yung pinaka-advice, be ready. Parang umangat dito yung pagiging exciting or the Fool po kasi is in reverse. Marahil I'm getting a message dito na you will try something new, something different naman, yung approach nyo or paniniwala nyo sa inyong mga buhay. Yung pagiging creative nyo, the Empress, the Three of Cups, creative, 3 and 3. Pagdating sa inyong trabaho man or ilang connection, social groups, your teammates, workmates, yung pagiging creative at madiskarte nyo sa buhay. Maaring may ilang pagbabago dyan or hihatakin kayo ng inyong mga pakiramdam na kailangan meron kayong baguhin or ma-improve pa. At yan po ay gagamitan nyo ng inyong mga natural na abilidad. Yes po, it's time na pakitaan nyo sila. The Empress is in reverse, Three of Cups is in reverse. For some of you na nag-aalangan o napapangunahan ng pag-aalinlangan ng duda sa kakayanan, this is not the best week para pangunahan kayo ng kabanayan. Yung worry, the Death card po. Dumadaan kayo again sa transformations para sa mga bago. Or ito, weekly lang tayo guys ha. Of course, kung hindi pa ready, hindi mag-apply yun, take it easy. Sabi kasi ni Moonchild the Fool is in reverse guys. May tendencies, kasi halo-halo yan. Kapag lalo pa sa una, nagsisimula kayo sa una, ay yung pakiramdam na gusto niyo ng bago, andyan yung excitement, yung happiness, ready, go kung go. Pero isang indikasyon, kaya marahil nag-reverse si the Fool, to take it easy.
Kasi may tendency na maging reckless kayo or impulsive. Okay, so kalma. Nakakita ko ng bagong simula. It's time. Yes, na paangatin yung opportunity na i-showcase nyo ang inyong mga kakayanan sa showtime. Pero, papakiramdaman din ng mga bagay. Okay? Siyempre, sabi ko nga, you have to be ready sa mga changes na ito. Marahil umangat yung new, no? Kasi new month na tayo. Pasok na sa banga ang buwan ng Agosto. So, may mga bago kayong gustong gawin. Bagong plano, travel, meron ba? Be inspired. Aquarius, stay inspired sa bawat aksyon na inyong gagawin. Kung saan, of course, mapapangibabawan kayo. May pagkaseryoso rin, pero may ganda. At the same time, na-enjoy nyo ang inyong buhay paglalakbay. Lalo pa kung mag-apply po na kayo parang nasisimula sa una. Or maybe kung meron kayo ilang pinagdadaanan ngayon, lagi yung papaangatin yung enerhiya ng parang childlike, young at heart, childlike spirit. Ayan, the death card na parang ipapanganak kayo lagi sa una. Parang ganun. Hindi ba huli ang lahat? Note to self din to kay Moonshot. Pwede tayong magsimula sa una. Gaano man parang feeling nyo kayo ay nahuhuli na. Laban lang, tuloy lang. Ito yung umaangat na guidance advice, message para sa inyo ngayong linggo, Aquarius. Hi Pisces, weekly gabay, tarot scope po tayo from July 28 to August 3, 2025. Kuha tayo ng ilang guidance advice, messages na marahil ay kailangan yung marinig bilang gabay nga ngayong linggo para sa inyo. Huling linggo ng Hulyo, guys. Napakabilis ng panahon at ng ilang pagkakataon, Pisces. Anong kailangan yung marinig right now? Message? Guidance po para sa mga taong ito. May bumagsak na agad. Di natin pipigilan. Pisces, this week. Message for you. Okay. Pisces, ngayong linggo po. Anong kailangan natin maiparating? Isa-isahin natin. 3 of Pentacles, the 4 of Swords is in reverse, the Ace of Cups, King of Cups, Temperance card, the Tower, the Sun is in reverse, Page of Wands, ang dami pala nila, pero hindi natin pipigilan. Pisces, this week, claim natin na mapupunan kayo ng enerhiya, merong enerhiya, para mas magampanan nyo, syempre pa, nang nasa balanse yung ilang hangarin nyo, yung purpose, the Temperance card, responsibility, obligation sa family, sa trabaho, andito na lahat. Tayo po ay general reading, just only take what resonate. So, ang ganda, yung enerhiya na malakas. The 4 of Swords po kasi is in reverse. Pero, kung kasi iba tayo dito, sa paraan nyo kung paano kayo nag-recharge. Tanungin ng sarili, tapikin ng mga balikat. Nakapahinga ka na ba? Or baka yan talaga yung message at kailangan mo this week. Yes po, more on self-care and self-love tayo. Kasi mula dito, sa enerhiyang ito, once na rin kayo, syempre pa, sino bang hindi napapagod? Napapagod din kayo. Sabi ko nga, baka hindi nyo na napapakiramdaman eh. Kasi andito po yung sense of, purpose na na-mention ko. Sense of responsibilities, obligations na kailangan yung harapin sa inyong pang-araw-araw na buhay. Na sana kung patuloy nyong na gagampanan yun sa ibang tao or sa ilang mahal nyo, huwag nyo rin kakalimutan na maging bukas din kayo na pakiramdaman yung kayo mismo. Ayan, physically, mentally, emotionally, take care of yourself din. Paano mo nga naman magagampanan daw itong mga gampanin? Yung pagiging open nyo or pagiging bukas nyo pa rin para sa pagtulong or sa mga kinaharap nyo sa buhay. Sa work man, again, or sa family, relationship, andito na lahat eh. Kung kayo mismo ay pagod na pala. Do some reflection this week at sa pagnilay-nilay nyo na yan, maaring meron kayong madiscover pa sa inyong mga sarili. I-remind nyo marahil o mga 9 of Wands kung ano yung patuloy nyong kinakapitan or ano yung kinapitan nyo. Inspirasyon
para patuloy niyong mailaban ang bataan. Wow! Ano ba doon? Hindi, huwag kayong magpatalo, patuloy kayong manlaban. Kumbaga, maaaring meron pa kayong ma-discover na inyong kakayanan this week. Or maybe remind nyo nga yung sarili nyo mula dito sa ilang challenges, battles na kayo naharap nyo, especially from the past. Or patuloy nyo kinakaharap sa pang-araw-araw na, ay teka, ang galing, nagawa ko pala yun, kinaya ko pala yun. So maybe a reminder to recognize then your strength, yung kakayanan nyo. At dyan, marahil isang susi yan para sa mga bago or pagbabago sa mas masaya na isang Pisces. Mas sagana, mas fulfilled. Kasi nga alam nyo na, kasi minsan hindi nyo na nare-recognize sa dami ng ganap or isipin na ito. Yung mga nakaya nyo, yung mga tahimik na laban na tanging kayo lamang ang nakakaalam. Wow! Diba? Balance ang balance, may purpose ang inyong mga buhay. Yes po. Para sa ilan na nawawala ng lakas, kayo po ang patuloy na nililook up to at sandalan ng lahat. So, huwag kayong panghinaan. May purpose. At yan ay bibiyayaan. Hindi po yan nababaliwala. Okay. Limitless ba? Travel? So, mas practical. Alam ko may hugot yun. May travel ba? May nakikita ako dito. Kahit sa simpleng pagpaplano. Or maybe deserve nyo yan. Iba-iba tayo again sa paraan ng pag-recharge, ng pagpapahinga. So, deserve nyo ang maging masaya. Ito yung umaangat na may hugot pa ngayong linggo para sa inyo, Pisces.